Magandang araw sa inyo mga pare ko. Ito po, maikwento ko lamang. Noong nakarang tagulan po ay may bumagsak po na puno sa likod bahay namin. So nakaharang po siya sa daan at kailangan po siyang putulin. So ayan, nag-decide lang po tayo na tayo lang po mismo ang pumutol ng puno. At syempre hindi po natin kakayanin yun ng mano-mano lamang. Kaya ang naisip ko po ay manguha ng katulong na power tools. So ito po ang binili natin, isang electric chainsaw. At nabili po natin to sa halagang 1,800 pesos sa online store na Shopee. At ang nakakatawa lang po sa experience natin, nung binili po natin siya, meron po siyang tatak na Makita electric chainsaw. Pero nung dumating po sa bahay, ito na po yung ating nakuha. Ni isa wala po tayong makita na Makita. Ayan. So alam naman po natin na ito po ay clone at hindi po to original na Makita. Dahil yung Makita po ay nakakalaga ng 3 to 5 times ng presyo nito. So wag na po natin patagalin at tignan po natin itong ating clone na Makita electric chainsaw. So unboxing po tayo. Fresh na fresh po yan. So mga pare ko hoping pa rin po tayo na makakita po tayo ng tatak na Makita sa loob. Una po sa ating item ay yung pinaka main body niya na kung saan ay nandito po yung kanyang motor at yung kanyang gear. At positive mga pare ko, nakakita po tayo ng logo ng Makita. Ayan o. So meron po pala talaga siyang tatak na Makita. At ang ibig sabihin po niyan is hindi po tayo nabudol at hindi po basta-basta na lang na brand yung pinadal sa atin. Kundi Makita po pala talaga siya na clone. At hindi lang po nilagay dito sa pinaka-box niya. At ito na rin po yung specification niya. Itong ating chainsaw ay 220 volts po to na di kuryente. So pwede po natin ito saksak sa ating mga outlet direkta. Hindi na po natin kailangan ng converter or adapter. Then siya po ay merong 50 Hz at yung power po ng kanyang motor ay 1,600 watts. So malakas po yan ha. Do not underestimate po yung power ng electric chainsaw na to. At yung kanyang RPM is 480 at yung diameter po na kayang putulin ng chainsaw na to is 405 mm. So ibig sabihin yung pinaka-guide po ng ating chain is 405 mm po yung kanyang haba. So ito po pala ay made in metal. Siyempre may kasama po yan at kasawa na kadena na kung saan ay nandito po yung kanyang mga ngipin. Meron din po siyang guard at meron din po siyang kasamang tools. So ito po yung pantanggal ng nut para may kabit po natin itong ating chain at syempre yung panghasa po ng ating chain. At lastly yung kanyang owner's manual. Sunod po natin yung kanyang build of material. Syempre overall po ay puro plastic po yung aking nahawakan dito. Ito po ay plastic. Lahat po yan. Pati po itong ating trigger ay plastic. So ang baka lang po or posibleng alloy ay ito yung pinaka base niya sa loob. Yan. At sa ating mga salagay po rito, ito po lahat ay made in bakal. So metal po yan, plate. Siyempre yung ating kadena metal. So ito ay made with plastic yung ating pinaka guard. So overall, I think okay naman po yung kanyang pagkaka-plastic. Ay tingin ko ay tatagal naman po siya dahil hindi naman po siya sobrang rupok tignan. At syempre wag nyo lang po siyang ibabagsak dahil siguradong sira po yan. So ingatan po natin dahil hindi naman po ito original at bibigyan po natin siya ng kaukulang pag-iingat pag ginagamit. At same time na po para magamit na po natin itong ating Makita electric chainsaw. So madali lang po itong asimbulin. Ang una nyo gawin ay baliktarin nyo lang po siyang pagkalito. Then kunin nyo po yung pasunod na llabe at luwagan at tanggalin nyo po itong dalawang nut na to. Then pag natanggal nyo na po ito, yan, matatanggal nyo na po itong ibabaw na cover. Then kunin nyo po itong yung guide plate at dito po natin siya ipapatong. So normal lang po na gumagalaw po talaga to ang trasabante dahil dito niya po kasi ina-adjust yung chain tension. At yung mag-a-adjust po niyan ito po yung knob na to. Iikot nyo po yan, kumakita nyo umiikot din po to. At yan po yung nagpapa-adjust ng ating chain. Dahil ang mangyari once na inikot nyo po yan ganun, tutulak po itong paganoon. Kumbaga ma-adjust po natin at mahigpitan natin itong ating chain. Then kung mahigpit naman po, ikot ulit natin, uurong naman po itong ating guide plate
at luluwag naman po itong ating chain. So yun po yung trabaho nitong knob na to. Ito po yung adjuster ng ating tension, at saka po natin kunin itong ating chain. So ingat kayo mga pare ko dahil may matalim na po rito. Ayan, matalim po yung pangipin yan. So isang buo po yan, i-align nyo lang po. At kung makikita nyo po dito sa dulo, ayan natin, meron po itong ngipin. So dyan po natin ipapatong itong ating chain. Ayan. Pasok yan, okay, saka po natin siya ilalagay dito. Yun, makikita nyo, ayan, yan po ang mag-iikot nitong ating chain. So ialay nyo lang, itapat nyo lang po siya. Then pag nailapat na po natin itong ating chain, siguraduhin lang po natin na pasok po siya sa ating guide plate sprocket. So dito po yun, so wala po siyang clearance at lapat na lapat. Hanggang dito po yan sa pinaka main sprocket natin, na kung saan yung kanyang driven. Siguraduhin po natin na pasok po yung mga ngipin yan sa loob. Yan, may slot po sa ilalim yan, at dapat pasok po doon yan, At pag nasigurado po natin na pasok na, i-adjust natin na kante, batakin natin. Then i-adjust po natin sa dulo itong ating pinaka chain tensioner, at ilagay po natin ganun. At pwede na po natin siyang i-cover. At sigurado lalapat po yan. Pag lapat po, ikabit na po natin yung dalawang nut nya. At saka po natin siya hihigpitan. Yun. Nakikita naman po natin itong ating tensioner kung paano po siya mag-i-interact dito sa ating guide plate. So pwede na po natin siyang patamain at pag-adjust na po tayo. Yun mga pare. So yan, tumama na po itong ating chain tensioner sa ating guide plate. So pwede na po natin siyang testingin. Pero inuulit ko, bago nyo po siya testingin o gamitin, kailangan nyo po siyang lagyan ng langis, at dito po yan nilalagyan. Buksan nyo po ito at lalagyan po natin siya ng langis, at ang langis po na lalagay dito either gear oil o kaya naman ay motor oil. So kahit ano lang siguro po mga pare ko, basta importante ay malubricate niya itong ating chain. Para last but not least, syempre yung ating guard. Kung mag-adjust naman po ng chain tension dahil maigpit o maluwag, ang una nyo gawin ay luwagan nyo muna po itong dalawang nut na to. Yun. At saka po natin pipihitin itong ating knob. Mga isa lang. Ayun, di mo ba? Humigpit po siya. So, di na po natin maigpit. At saka po natin siya hihigpitan ulit itong dalawang nut na to. So mga pare ko, ready to use na po itong ating electric chainsaw ng Makita. So inulit ko, bago po natin gamitin, ilalagyan muna po natin to ng langis. Yan. So ayan mga pare ko, kayang-kaya pong pumutol ng mga malaking puno itong ating Makita electric chainsaw, which is nabili lang po natin to sa online store at ang mura lang po ng kanyang presyo.
So ito mga pare ko, guaranteed po na kaya niya po ang malaking trabaho. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. So guaranteed po itong ating Makita electric chainsaw, guaranteed.